Lingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon, everyone. It's Saturday once again. And we are very, very lucky to have a guest which is from the academe. Sa mga naghihintay po sa kanya, wait lang po at ayusin ni Tina. Sasabihin natin at kung sino yung guest natin, ipe-present natin siya. Pero kailangan nyo yan, mga out-of-school youth, underprivileged, yung mga gustong magkaroon ng mga additional na kaalaman, yan po ang ating guest. Pero by the way, malapit na po ang Association of Safety Practitioners of the Philippines, Inc. sa August 30, 31, and September 1. Diyan po sa Widows Hotel Clark. And sa Tocae, sa 10 outstanding engineers, architects of the Philippines, kay Engineer Red Raila, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po na bumubuo ng Tocae. At ang magandang hapon po din kila Michael Wang, kila Chester Yap, at ang mga kay Adrian Gutierrez, no? Mabuhay po kayo. At ngayon po, eto na po tayo, no? Ang ating pong guest, sabi ko nga, ay walang isang administrator of the Philippine School for Technology Development and a consultant, and with more than 20 technical vocational institute here in the NCR po, ang Philippine Prime School of Technology, Miles Technological Institute, St. Thomas Institute of Caloocan, Leading Edge Training School Incorporated, at di ba po? Siya po ay walang poging-pogi at batang-bata pa, kita yung mukhang artista, no? Si Sir Arvin C. Mamites. Sir Arvin, magandang hapon po. Magandang hapon po, Engineer J. And kumusta? Magandang hapon po sa ating mga makikinig at mga viewers po. Maraming salamat po, sir. In behalf of Philippine School for Technology Development, Innovation, Geotechnic Equipment Corporation, and One Maharlika Motor Sale Corporation, Isuzu La Union. So we would like to extend our special thanks of gratitude for inviting us today po. Maraming salamat. Well, the pleasure is really mine, ano, yung mga sabi ko nga kanina, no, yung mga underprivileged, yung mga underemployed o unemployed, yung mga gustong dagdagan ng kanilang kaalaman, ano, not only yes, to formal education, nandito sila, Sir Arvin, para tulungan kayo, no? Si Brad Pitt ba? Tinext mo na ba? Ano mo naman si Brad Pitt, karaan lang kumanta kami doon sa may isang event diyan sa may Makati, no? At we're very happy na papakilala ko sa iyo. Naman si Brad Pitt, medyo siya yung Actually, Sir Jay, nakausap ko na yung isa sa mga kaibigan natin, no, na magkakaroon sila ng opening by next month, and they wanted to invite you and Sir Brad Pitt, no,
sa kanilang opening. No, meron po tayong kaibigan na mag-o-opening po ang kanilang hydroponics farming school at kayo po ay ang kanilang magiging isa sa special guest, pati po ang ating kaibigan po si Brad Pitt. Sana nandito na siya. Excited nga po yung mga may-ari. Nakalinya na po sila para sa niyo po. Minsan kasi tulog pa. Alam mo, nung nakaraan nga, inaabot kami. Ang lakas ng ulan isang August 7, if I'm not mistaken, Monday, August 7. Nandoon kami dyan, kasama namin yung mga taong gobyerno, nandoon. At kunin ko na rin tong oportunidad na to para batiin ang regional director ng TESDA NCR na walang iba kundi si Engineer Joven Ferrer, no? Na minsan naging guest na rin natin. At sino na ba ang Kamanaba director? At bago ko batiin siya, congratulations din at sa kanyang bagong assignment kay Director Rolando De La Torre sa kanyang bagong post sa Pangasinan. Sino na ba ngayon sa Kamanaba, Sir sa Kamanaba po, Sir Jay, ang ating pong bagong district director ay si Director Leo Pinlac, galing po ng TESDA Pamamarisan. Leo Pinlac po, Leo Pinlac. Yes, nagkaroon tayo ng konting technical glitch diyan. Alam mo dati minsan gawin natin na pwede ka ba na pupunta tayo sa studio? Minsan yes, walang problema, sir. EDSA, sa DWBL. Minsan kasi mahina itong yung ating depende tayo sa sa depende tayo sa internet. Pero habang hinihintay pa natin si Brad Pitt, minsan kasi pumapasok siya, tulog text mo na Tina, ha? Text mo si Tina, yan ang natin. Sabihin mo kay Brad Pitt meron siyang ibang racket na naman uli. Marami sir. Sunod-sunod to na magiging opening natin ng mga kaibigan nating may mga mga bagong papasok sa industriya ng PBI po. Marami sila. Channel to kasi si Brad Pitt tsaka Channel 7 wala pa siyang wala pang medyo racket ngayon, kaya ako ang kanyang marketing manager. Medyo minsan alam mo, tinutulungan ko rin siya para So, umpisa na natin, di ba? Sir Arvin, bakit ba yung mga kabataan, halimbawa 18 anyos, tapos lang ng high school, o yung medyo minsan nagtatrabaho sa isang mga kumpanya, gusto nilang mag-aral, madagdagan ng kanilang kaalaman tungkol sa linya ng vocational, bakit ba dapat kumuha ng isa pang yung informal education? Bakit ba? Ano bang masasabi mo na mag-enroll sila sa Philippine School for Technology and Development? Bakit nila kailangan gawin yun? Okay, so Sir Jay, actually ang Philippine School po ay pagmamay-ari po ng isa sa pinakamalaking rebuilder company sa Pilipinas. Ito po ay yung G Technica Equipment Corporation. So napansin po kasi ng aming kumpanya na yung mga pumapasok, karamihan ng mga pumapasok sa aming kumpanya na nakapag-train na daw sa iba-ibang training institution, pagdating sa amin, Sir Jay, napansin ng may-ari, kulang pa yung kanilang skills. Kulang pa yung kanilang kaalaman. Pagdating doon, medyo hindi pa pamilyar sa totoong setup sa industry. So the owner decided, why do we need to put up our own TESDA school? Kung saan, kung ano mismo yung practice natin dito sa industriya, ayun yung paggagawa natin sa training center natin. Kagandahan din po kasi Sir Jay, nung mga magpapasok, mga papasok sa industry, dumaan muna sila sa TESDA school o dumaan sila kahit sa aming eskwelahan para malaman po nila kung ano yung real world, ano yung
industry setup talaga na nag-aabang sa kanila pagpasok nila sa isang kumpanya. Hindi na natin kailangan ng additional 3 months, additional 2 months training. So ang kagandahan sa amin, Sir Jay, kung ano po mismo yung pinapractice namin sa aming planta, yun na rin po mismo yung setup dito sa aming eskwelahan. Yun na mismo po yung tinuturo. Ayun, ano? So, nakikinig yan, ano? Arvin, babatiin ko lang yung mga nakikinig sa atin. Alam mo naman, ano, no? Lalo-lalo na, no? Si Engineer JP Batan na magiging speaker din yan sa Association of Safety Practitioners sa August 30, 31 at September 1, ano? Engineer JP Batan, magandang hapon sa iyo. At si Jong Antonio Villawan, ano? Always watching daw siya. Tuwing Sabado, no, habit, ano. Yan ang mga listeners natin. Tsaka yung mga nandiyan dyan sa eskwelahan at mga kamag-anak po. Nakikinig po sila. Feel free to ask questions. Dito nga, binanggit na, no, Engineer JP Batan, ano, kasi meron silang parent company na distributor ba kayo ng Isuzu? Parang gano'n, ng mga truck, yes ba? Po. One of dealer po kami ng Isuzu po. Dealer po. Pakiulit mo nga lang yung kumpanyang yan na the biggest distributor ng Isuzu. Apo, kami po ang One Maharlika Motor Sale Corporation, Isuzu La Union, isa po sa pinakamalaking dealer po ng Isuzu. So, batiin ko lang po ang aking buting boss, Benigno Igno Garcia. Sabi ko po, makinig siya, nakikinig po siguro ngayon si boss. Okay, at ganun din po, Sir Jay, bukod sa dealer kami ng Isuzu, kami din po ay rebuilder company. Kami po ay ang may ari ng G-Technica Rebuilders Corporation at G-Technica Equipment Corporation po. Okay. Napansin ko kasi naimbitahan mo nga ako bilang maging assessor ng Forklift, ano. So marami mga bagong makina, no, na sorry, excuse me. Nasambit lang. Na yung mga estudyante, no, na nakukumpuni na nila, no, nadadissect nila, natitignan nila yung mga diesel engines na yan. At pag natapos sila dyan ng training at na-assess sila na competent na silang mekaniko, pwede na magtrabaho dyan sa Maharlika. Tama po ba, Sir Arvin? Tama po, Sir Jay. Tama po yun. Yun po yung talagang objective namin. Why we put up this TESDA Training Center na hindi lang po training yung ibibigay natin sa ating mga kay kababayan. After po ng training, i-deploy po talaga natin sila, no, sa trabaho. Hindi man po sa aming kumpanya, so sa iba-iba pong kumpanya, sa mga partner industry po namin. Actually po, ang G-Technica, Sir Jay, meron po tayong G-Technica Megawayan, meron tayong G-Technica Marilao, meron din po tayo sa La Union, Cabanatuan, marami po tayong branches, no, nationwide. And we are also planning to expand pa in Baguio City and Visayas. So mabuhay kayo, Sir Arvin, at si Sir Benigno. Ano na yung apelido ni Sir? Garcia po, Garcia. Si Sir Benigno Garcia. Nabanggit niya nga sa akin nung na-meet ko siya. Brad Pitt, gumising ka na. Tanghali na nabanggit niya sa akin na kung po pwede raw sa Christmas party, no? Yun, opo, sabi nga po. Si Brad Pitt yan ang dadali namin kung sino pa yung mga iba pang artista, no? At minsan kumakanta kami dalawa, minsan siya lang, di ba? Hindi naman magkakaroon kami, Sir Jay, ng anniversary ang aming Isuzu dealer. Sabi nga ni boss, kausapin ko nga daw po kayo kung paano yung magiging setup natin. Sa La Union po yun, yung ating Isuzu One Maharlika. So magkakaroon tayo ng ating first anniversary. So sa buo na po yung buo na po ang desisyon ni boss na i-invite si Brad Pitt at si Sir Jay sa ating pong first year anniversary. Mabait naman ang All About Safety at si Brad Pitt in conjunction with him. Ano? Alam mo, syempre, kung magkano man ang budget nyo, may gasolina, may kami, ganyan-ganyan. No? At lahat ng katulad nga ng binabanggit ko, no? Para makatulong. At syempre, mga jokes ni Brad Pitt doon, yung mga iba na kumakanta siya,
pag napapalakpakan siya, tumataba ang puso, no? So, balik tayo uli dito sa iyong eskwelahan sa Philippine School, ano? Ikaw yung administrator, pero batang-bata ka na. Ano ba ang challenges sa isang batang katulad mo na minsan, di ba, pag bata yung administrador, may advantage ba? May disadvantage ba? Dahil yung batang-bata ka pa, Sir Arvin, no? Ano ba mga challenges dyan sa trabaho mo bilang ikaw na yung school administrator dyan ng eskwelahan na yan? Okay, so bali Sir Jay, I've been po no, almost 14 years in this industry. Nagsimula po talaga ako, nagsimula tayo sa utusan lang hanggang nabigyan tayo ng pagkakataon makahawak ng managerial position. Ang pinakamalaking challenge po dito talaga, Sir Jay, yung mga kausap ko talaga ang lalayo ng ang lalayo ng agwat, no, sa akin, lalong-lalo po pag meron tayong mga meetings, no, medyo kailangan ko po talagang mag-adjust, no, kailangan po nating kailangan nating pantayan po, no, yung sabayan, yung kanilang kanilang paano po sila mag-isip, no. Ang kagandahan naman po, advantage naman ito, na mas bata po yung isang admin, mas maraming naiisip, no, na innovation, mga sa training, mga ano pa yung mga pwede nating gawin. Marami pa po tayong idea na gusto pa nating gawin sa eskwelahan. Isinasabay po natin sa modern po natin, no, modern setup. Yes, no. Alam mo, we would really love na ako, tuwan-tuwa ako na nakapunta ako dyan sa inyo. Nakita ko nga, talaga ngayon, sa ating mga young people, katulad ni Sir Arvin, 14 years, it is a ladder to success, a ladder of labor, and ginawa niya, labor of love, na minahal niya yung profession na yan for 14 years. Kaya nga, sinabi niya rito, mga nakikinig sa atin o yung mga early tune in lang, ang ating pong guest, administrador po ng isang eskwelahan na tumutulong para itong mga bata na to, kahit hindi na bata, matuto, no? Magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng hanap buhay. Yan ang pinaka-the best doon. Yung hanap buhay. Mapunta sila, no, sa isang kumpanya na sabi mo nga, no, na paano ba mag-overhaul ng makina? Paano ba magkabit ng makina? Paano ba malaman kung anong sira ng makina niyan? Yung mga diesel engines na yan na, pag konti po ang truck natin, wala tayong ekonomiya. Hindi tatakbo kasi lahat ng truck natin diesel driven. Wala akong nadinig masyado na mga truck na gumatakbo pa sa LPG o tumatakbo sa kuryente. Meron na siguro, pero yung talagang negosyo nyo, no, inyong brand na ginagamit, talagang pangkabuhayan, no? Wala ring nagdi-deliver ng mga gulay. Wala nagdi-deliver siguro ng anong mga materyales na hindi truck ang ginagamit, di tricycle. Pag malalaki, mga semento, rebars, mga generator, transformer, ang ginagamit lagi malalaking truck, 6-wheeler, 10-wheeler, 12-wheeler, 16-wheeler, 18-wheeler, o mga naka-low bed na mga makina. At etong kumpanya ninyo na ang Philippine School for Technology and Development, napakaganda, no? At mga iba pa, no? Ang dami, 20 na hindi na maalala lahat ni Sir Arvin, at siguro kakainin yung programa natin dahil sa dami ng inyong ginagawa. Nandiyan dyan lang po sila sa may Valenzuela, tama, di ba? Apa. Mapulang Lupa, Valenzuela lang po. Sa Valenzuela lang. So, nandito lang sa Metro Manila, yung mga kabataan dyan na gustong mag-aral, na sponsored ng TESDA, nandiyan dyan. Yung mga iba naman, you could go there para may schedule nila kasi binubuo yan in groups of 10, 20, 30, 40 pag assessment na in groups of 10. Yung po, marami silang mga kursong ina-assess dyan. May pagiging mekaniko, pagiging forklift operator, at marami pa. So Sir Arvin, no,
itatanong ko to, ito sa iyo, di ba? Mahaba ba ang oras ng pagtatrabaho na ginugugol mo sa trabaho? O na medyo minsan you're far away dahil yung bang ang schedule mo masyado bang hectic? Lumalakpas ka ba ng alas 5? Pero bago mo sagutin yan, aanihin ko muna tong ating major sponsor, no? Sige po. All About Safety po ay dala sa inyo, is brought to you by JLF Project International Inc. Experienced riggers, creating transport contractors. Sila po ay mga number 1 po sa paglilipat po ng mga sensitive and expensive machinery. Remember po, JLF Project International Inc. At meron dun po silang freight forwarding, ang JLF group of companies ay may freight forwarding at meron din po silang isang test school dyan sa Bulacan which deals with rigging at forklift at mga scaffolding. So, Sir Arvin, gaano ka-hectic? Nakakaano ba yan sa love life mo? Nakaka-perwisyo ba yan sa love life mo? Gaano ka-hectic ang iyong pagiging administrator dyan sa Philippine School? Sa totoo lang, Sir Jay, no? So halos lahat ng oras ko po ata ay nailaan ko na, no, dito sa ating kasi pag mahal natin yung trabaho, Sir Jay, hindi ano yun, no? Hindi issue yan. Pag minahal natin tong trabaho, okay, at least maglaan man lang tayo ng oras sa pagtulog. Actually, Sir Jay, no, ang trabaho ko po talaga as administrator, mas madalas po akong nasa labas, no? Kaysa dito sa umupo sa opisina kasi marami tayong kinakausap, Sir Jay, no? Katulad nga ng nabanggit ko po sa inyo, Sir Jay, magkakaroon tayo at isa po kayo sa i-invite namin na mag-facilitate ng training sa Bureau of Correction, no? Kami po ay may usapan na po, nakapag-usap na po with the PNP Deputy Chief Rodel para po sa magiging training natin sa Bureau of Correction po sa minimum compound, yung mga lalaya na po bago po sila lumabas ng bilibid, mabibigyan natin sila ng training, sir. Magandang community-based project to, Sir Jay, no? Bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan, no, na galing po sa galing sa sa bilibid na magpaglabas po nila magkaroon po sila ng maayos na trabaho, no? Isa po, Sir Jay, sa bibigay nating training sa kanila yung forklift, Sir Jay, kasi ang daming mga kumpanya ang naghahanap po talaga ng mga forklift operator. Ganun din po yung driving, Sir Jay. Pero doon natin gaganapin yan mismo sa loob ng minimum compound po sa bilibid. Ganun din po, Sir Jay. Kausap naman din. Okay na okay ako dyan kasi ako ay isang dating fork operator, nagtapos ng engineering at talagang yan ang isa akong test trainer din, at the same time assessor, no, sa inyong mga advokasya. All out ako dyan. At ngayon, may question sa'yo dito sa screen ko galing kay Engineer Batan, Sabi niya, Mr. Arvin, anong course po ang available test the course sa inyong school? Okay. Maraming salamat po, Engineer, no? Bali po, meron tayo ditong ICT sector courses, meron din po tayong tourism, meron din po tayong automotive and land transportation courses, as well as electronics and electrical courses. Mas priority lang po namin yung mga kurso sa automotive and land transportation. Meron po tayong driving NC2 hanggang NC3. Kompleto po tayong engineer. Meron po tayong straight track passenger bus na driving NC3. Meron po tayong driving NC3 naman po sa articulated. Meron din po tayong forklift, no? Operation, motorcycle. Bakit po, Sir Jay, ito yung mga kurso na binuksan namin. Lahat po kasi nito, Sir Jay, meron kaming kumpanya.
Bakit po meron kaming driving? Nasa logistic business din po si G-Technica Equipment Corporation. Hawak po namin ang logistic ng Eagle Cement, hawak po namin ang logistic ng Shopee, no? Bakit po meron kaming ano pong tawag dito, meron kaming tourism courses like bread and pastry. Meron po kasi kaming planta ng pagawaan ng tinapay, Sir Jay. Minsan i-invite ko po kayo dyan lang po sa Las Piñas, yung planta natin, yung Liugano Food Industry Corporation, under pamamahala ng aming butihing Vice President si Dr. Susana Garcia po. Siya po ang nagmamanage ng Liugano Industry Corporation. Ang galing, ano? Ang galing. Maayos yan, ano? Maayos ang mga binanggit mo. Kaya one-stop shop lang talaga, no? Talagang pag nag-enroll kayo, may pupuntahan kayo. Ngayon, sir. May pupuntahan. Opo, may binanggit sa akin dito ang aking coordinator, si Tine. May slides ka ba daw, sir, para ma-share mo? At mo, yan ang hinihintay ng mga nakikinig sa atin na mga nasa Dubai, nasa iba, para malaman naman nila industriya yan sa TESDA. At, sige po, sige po. Meron diyang present button, pakipindot lang at minsan medyo may katagalan. Alam mo, via internet tayo eh. Kaya yun yung usually po talaga, no, na nagiging problema. Buti po na banggit po ni Miss Secretary, no? Kaya naka-prepare po tayo, no, sa ating presentation po. Sige po, i-present ko po. Yan ano natin. Yan ang hinihintay ng mga natin. At mamaya i-upload yan sa YouTube, no? Panoodin niyo po yung mga out of school youth, yung mga walang hanap buhay na gustong mag-aral dito sa Philippine School po of Technology and Development. Nandiyan po sila sa Valenzuela. Sigurado, hindi ko naman may 90% sure na makakapagtrabaho kayo dahil isa na kayong magaling na mekaniko, isa na kayong skilled worker, no? Gusto nyo maging forklift operator, nandiyan din po. Gusto nyo maging welder, nandiyan na po, di ba? Yes. At wala yata si Brad Pitt, medyo hindi naka-on ang kanyang hindi siya active, Tina. Hindi active. Alam mo na minsan may racket siguro siya last Friday night, ano? Pero yun, papabot natin ang iyong request. Minsan kasi, alam mo naman. Sir, nakikita na po ba yung ating presentation? Wala pa. Yan, sir. How about this one, sir? Wala pa. Paano ba yung Tina? Sige po. Pakiano mo nga sa studio. Pakitawagan mo yung nasa studio sa DWBL, kila Aris, kung halimbawa matulungan tayo. Bakit hindi pa nag-flash? So, ayan, imbitahin ko lang uli yung mga, maski ikaw, Sir Arvin, kung gusto mong makinig sa mga consultant, practitioner sa industriya, kung saan kami ni Engineer JP Batan ay magiging speaker, ako sa heavy equipment, no? Si JP Batan, meron naman siyang sir. Nakikita na namin, sir. Sir Arvin, nakikita na namin. Ayan po, ayan. Sige po. Ayan. Philippine School for Technology Development and Innovation Incorporated. Okay po. So, next slide. So, ang ating pong eskwelahan, ito po ba ay si Miss Secretary po ba ang operator, sir, o ako ang nag-ooperate nito? Kayo na po mag-present po ng sarili niyong slide. So, iyan nyo na po. Nakikita na namin yan. So, yan po. Medyo may delay lang po, no? May delay lang po pala. Okay. So, ang aming eskwelahan po ay TESDA, no? Accredited Training and Assessment Center. And we are also recognized, no, LTO driving school po ng theoretical and practical driving course, no? At kami din po ay recognized, no, private DepEd, no,
private senior high school offering grade 11 and grade 12. At ang aming eskwelahan po ay may exclusive partnership with DSWD para sa pag-iimplementa ng mga livelihood training po natin. Partner po natin ang iba't ibang LGU, gaya po ng LGU May Kawayan sa mga pagbibigay po ng livelihood sa mga taga May Kawenyo. Okay, so about the school po, okay, Philippine School po, it is an academic training institution, registered with SEC, and registered with TESDA, DepEd, and other agency. Kami po ay technical vocational institution under ng TESDA program. It is a 100% Filipino-owned, and our school will ensure the student capability will be the nurture and enhance in order to attain their NC2 certificate from TESDA na pwede po nilang gamitin pag sila na po ay magtatrabaho. Pwede pong lokal or kung sila po ay magtatrabaho abroad. Okay, so our faculty members are academically and technically qualified. So lahat po sila ay degree holders and NC holders at galing po talaga sa industry. Ito po ay mga matatagal na katulad po si Sir Jay po, ang ating matagal po itong sa industry at naging TESDA trainer and assessor. Kaya we are very blessed na nabibigyan po kami ng time ni Sir Jay na makasama namin sa pagbibigay ng training. Okay, so our vision and mission po, is to be a reliable partner of the government in provision of TechBook education skills, development in the NCR or even outside the NCR, and to provide relevant, timely, qualified technical vocational education skills, development intervention to the youth, particularly in the Filipino workforce, and a general improvement of their employability and income. Yun naman po talaga ang purpose po ng training, magkaroon po tayo ng trabaho at kumita. And the school believe that the quality of training will in the end spell the difference between the success and failure in the labor market. So ayan po. So your Philippine School is your partner education to train and enrich the student in a real world setup. So ito po yung mga registered courses natin. Sir Jay, sa IT, mayroon po tayong computer system servicing. Kapartner po natin dito ang PC Works Infinite under Sir Lizard, ang aming pong consultant, then contact center services, partner, may mga partner call center po tayo company diyan sa Ortigas, tourism, meron tayong bread and pastry production, event management, partner po natin dito ang CTAP, ang Confederation of Truckers Association of the Philippines. Meron din po tayong Hilot Wellness Massage. Kami po ay may mga partner din po ng mga massage parlor. And then sa automotive po, mapapansin nyo, marami tayong ino-offer. Meron tayong automotive servicing NC1 and NC2, engine repair, driving NC2, NC3, straight truck passenger bus, articulated, motorcycle small engine, heavy equipment operation, at magdadagdag pa po tayo ng mga iba pang mga heavy equipment operation katulad po ng gantry crane, sir. Gusto po ni boss na mag-offer tayo niyan. Marami po kasing industry na naghahanap ng mga gantry crane operator. Then meron din po tayong SMAW NC1, NC2, sapagkat kami din po ang may-ari ng MCCI Body Fabrication dito sa Quezon City at Valenzuela. So kailangan po namin ng welder, kailangan po namin ng mga bumubuo ng mga body ng aming truck. Okay, ganun din po under electrical electronic center, meron po tayong EIM na electrical installation and maintenance. Okay. Yan na po ba? At ito na lang, sir, yung sa senior high school naman po natin, ayan naman po yung mga kurso natin sa senior high school. Okay, yung mga
Okay, affiliation natin, Sir Jay. Okay, with the AFP, Civil Service Relation Service Unit under General Money, PNP, NPD, ayan po, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, ayan po, kasama natin sila. Ang AFP Joint Task Force NCR, no, and National Task Force to End Local Communists, Armed Conflict, NTF-ELCAC, kapartner po din natin sila. Binibigyan natin sila ng mga training. Ganun din po ang mga public school and DepEd. Okay, within NCR po. Then Philippine Marine. Sir Jay, tuloy na po, no? Paalala ko lang, Sir Jay, tuloy na po yung magiging training natin with the Philippine Marine. Sa inyo po yung anong part yung sa inyo dito, sir? Nakausap na natin mismo ang kanilang head. At we have an appointment with their former commandant, na deputy na po ngayon sa AFP, para po matuloy na natin by this month or next month yung training natin with the Philippine Marine. Ano pong training ang kukunin nyo, Sir Jay? Sir Arvin, nagpunta kami dyan ni Brad Pitt noong nakaraang Lunes, no? Kausap namin yung Coronel, binabanggit nga namin dyan na so humihingi sila ng pondo sa isang politiko. Pero pag-usapan natin yan. Yung meron lang akong din, yung sa gantry crane mo, no? Marami rin naghahanap sa akin yan. So gawin nating overhead crane kasi rin ako riyan isa akong anong tawag mo rito? Gusto kong ilagay yan dahil ako isang crane operator. So kailangan ko lang siguro magkaroon ako ng NC niyan at tapos maano ko yung aking assessorship at papartner kami sa inyo dyan sa ganyan mga yan ang natin. So ayusin natin. Sige sir, tuloy mo pa. Actually sir, about doon sa nabanggit nyo yung pondo, meron na pong mag-i-sponsor sa atin, no? Hindi ko muna po babanggitin yung pangalan niya, nasa national position po ito sa magiging training natin sa Philippine Marines. Yung office niya na po, yung magpopondo po ng ating community-based training with the Philippine Marine po. Medyo may kamahalan kasi ang training nito, sir, no? Medyo may kamahalan yung magiging training nila. Oo, dahil yun nga yung binabanggit ko nga sa kanila. Dahil dati nag-training ako sa Philippine Navy. Dinala ko yung mga forklift, truck, gagamitin at So pag-usapan natin at para off-air at minsan pag-usap tayo, no? Kasi madami silang kailangan, no? At napakasarap at nakuha mo na sila ng much needed funds, no? Inaano lang natin. So natin. So ito na ba sir ang last para may tuloy pa natin, no? O meron ka pang meron pa po tayo, sir. Ito na po, no? So sa mga LGU, yan po, no? Partner po natin ang Public Employment Service Office. Ito sir, no? Tinuruan natin itong mga reformists. Mismo po ito ginanap, no, sa Balay Silangan. Katulad din po ng gagawin natin sa Philippine Marine at Bucor. Dadalhin po natin mismo yung unit. No, ayan po, tinuruan po natin sila with complete po yan, no? PPE. No, at ngayon po, kami po ay nagagalak na ang mga reformists po natin ay ngayon ay may trabaho na. Okay, ganun din po sa mga babaeng meron po tayong mga training sa kanila. Okay po, ito katulad po niyan, meron sa under DSWD naman po, ayan, tinuturuan natin sila mag-livelihood. So talagang bukod sa skills and knowledge, binibigyan po natin sila ng pagkakakitaan right after the training. So ito po, partner po natin ang Ford Motor Company Philippines sa training and assessment ng kanilang mga mekaniko. Ganun din po ang San Miguel Corporation. Ito po, Sir Jay, mga forklift operator po yan ng San Miguel. Alam niyo po ba, Sir Jay, ang tagal-tagal nang naghahanap ng assessment center ng San Miguel, no? Sa dami po ng kanilang operator. Sabi ko nga po, may nakilala akong bago ngayong assessor at pwede nilang maging consultant kasi mga operator lahat po .
So maybe any day of this month, Sir Jay, I will introduce to you sa kanilang HR head para makilala din kayo. By all means, at maraming salamat at ayan, ang dami. No? So, ayan. So maraming salamat dyan sa slide mo, Sir Arvin. Talagang ikaw napakaswerte ni Sir Benigno. Merong pa ng isang energetic na bata na gwapo pa. Diba? Bata na gwapo pa. Yan di ba? Kaya ito, yung babatiin ko lang uli, yung mga, nawala si Sir Arvin. Sir Arvin, nawala ka on air. Tina, i-text mo nga si Sir Arvin at nawala. So, ang dami, no? Meron na palang pondong mabibigay yung 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 Philippine Marines, so magiging natin, nawala ka kamo siya, no? So babatiin ko lang itong mga nakikinig sa Cavite State University, mga civil engineering student, mga malapit na silang gumraduate, si Joanna Amat at si Bianca Amor Santos, magandang hapon sa iyo. Yung iba, hindi na bumati yung iba, yung mga kakilala natin dyan sa Cavite State University. Very busy siguro sila talaga ngayon, At binabati ko yung iba pang mga tao, Sana si yan, wala, di ba? Pero napakasarap, na meron tayong mga ganitong mga individual, na nagmamalasakit, Kaya itong mga kumpanya natin, na Sir Arvin, nawala ka, Sir Arvin, pero nagpapasalamat kami, na may mga ganitong tao na advocacy, Kasi ako nga, bilang producer nitong show na to, kami naghahanap ng mga taong katulad mo. Ito pa, may isa pa, na expert sa scaffoldings naman. Yun. Isa sa kolehiyo, isa siyang civil engineer, katulad ko, isa rin siyang overseas worker pero manager siya doon. Walang iba kundi si Engineer Bong Palyar. Engineer Bong, ito may eskwelahan si Sir Arvin. Pwede natin kausapin tungkol sa tie-up natin na kanilang mga negosyo. Kasi tayo doon siguro sa forklift, rigging, ikaw doon sa scaffolding. Makitie-up naman tayo kanila yung sa industriya ng overhead crane at gantry. Talagang kasi Sir Arvin, ganito yan nung maanin ko lang yung industriya ng gantry crane at overhead, paano mag-assessment yung mga operator? Doon sa planta na tayo pupunta, hindi naman accredited assessment school yun. Tama ba? Tama po. Tayo ngayon sa inyo dyan kung sa Valenzuela yan, kung saan kayo maglalagay ng overhead crane nyo, doon sila mag-assessment, doon mag-ano. Pero kami naman ang magtuturo, Yun. May magtuturo kasi kami nga ni Engineer Bong Palyar, Batman and Robin kami, di ba? Rigging ako, forklift ako, crane ako. Si Bong Palyar, scaffolding. Alam mo yung scaffolding, very delicate course din. Marami rin naghahanap niyan. Ayan, nandiyan dyan. Sir Jay, buti na banggit mo yung scaffolding, Jay. Sir Jay, kasi ang tagal na naming hinahanap kung sinong expert pwede nating kausapin dyan, sir. Isa din yan sa may pinakamalaking industriya, sir. Hindi kami makausad kasi wala kaming kilalang expert talaga ng scaffolding. Meron na tayong gamit, Sir Jay, provided na lahat ng gagamitin natin sa scaffolding. Naghihintay na yung lugar ko. Wala lang kaming makausap, sir, na pwedeng dito na expert o pwedeng magturo nito, Actually, may isa sa may malaking kumpanya, Sir Jay, I think kilala mo to, yung Wilcon, Depot, So kilala po natin ang isa yung may-ari niyan. So pwede po natin silang ipakilala yung kilala mong expert, sir, doon. Mag-usap kayo, alam mo naman si Engineer Palyar, meron nang siyang eskwelahan din, Pero more or less, minsan, wala naman siyang malaking facility. I think, ang facility niya nasa Mindanao. So, siya na yung sa TESDA, paano maging inspector ng scaffolding. As I've said, maski ako,
nag-enroll sa kanya ron nung pandemya. Binigay niya yan, libre. Ganyan kabait yung mama niyan. Sabi ko nga, ibang ang mga courses niya. Sabi ko, ganito lang ang charge mo. Sabi niya, advocacy yan niya. Sabi ko, ako kasi, marami akong maliliit na kumpanya na naman, di natin pwedeng pakawalan yung mga tao, di ba? Na sabihin natin, wala kayong pasok ha. Hindi pwede. Magre-resign yung mekaniko ko. Magre-resign yung mga driver ko. Kailangan tuloy-tuloy ang sahod. Sa TESDA naman, hindi naman ganun kalaki yan ang kita. So, yung binabangit mo sa akin na magtatayap tayo para dyan sa mga ibang programa, ganun din kay Engineer Bong Palyar. At sinasabi ko sa iyo, ha? Sir, baka pwede natin makausap si Engineer personal. Makausap natin sa magsiset up tayo. Nandiyan dyan siya. Yan na nga. Nag-good afternoon na nga sa ano. Hello, sir. Good afternoon po. Sabi niya, salamat, Sir Arvin. Yan na nga ano niya sagot sa iyo So, nagbala kami niya ni Engineer Bong Palyar na maglagay ng doon sa Bulacan para yung sa eskwelahan ko nga doon. Pero siyempre, kulang kami ng mga energetic na taong katulad mo who would mga inhinero lang kami. Mga yan kami, pero hindi kami marketing man. Ang iba yung marketing man na sabi mo nga, makakausapin yung mga sa preso, di ba? Kakausapin yung mga sundalo, kakausapin yung mga politiko, kakausapin yung mga negosyante, at kakausapin si Sir Benigno, no? Ganito sir ang budget niyan. O ganito sir ang ano niyan, ang inyong anong tawag mo ron, ang inyong business di ba? Merong porsyento ganito. Yes. Pero magagaranti ko sa iyo, kahit hindi mo ako kunin, ha? Pero kunin mo ako. Pero ibig ko lang sabihin, ganito pwede, dapat kayo. Ibabouch ko lang. Si Engineer Bong Palyar, talagang the best. Linya niya yan. At ito nga sabi niya sa akin yung karang araw nagpapadrawing sa kanya in Australia ng mga scaffolding. Wow. Kasi sabi ko, pare, marami nang namatay sa linya natin. Dahil sa COVID, napakarami nang namatay. At ito ngayon ay kailangan palitan. At kaya nga rin, kung gusto mo, yung sa Association of Safety Practitioners, marami kami, sir, sa safety. Ang safety naman, isang linya rin na magkakaroon ka ng eskwela, magtuturo ka rin doon. Mga consultant kami, pwede kami magturo rin sa inyo. May kaming, di ba? Yun, matutuwa sila. Wala nyo, turo kami. Magkakaroon ngayon ng ng convention, Association of Safety Practitioners of the Philippines. Nandiyan dyan sila Dr. Cocueco, nandiyan dyan ang mga tiga Pepsi Cola, Manila Water, Maynilad, Schneider, kung ano-ano pang mga semicon na bibili rin ng truck sa inyo, magpapaanong ganyan. Kaya lang, siyempre, isang convention sa Clark, I think 10,000 pesos per head for 3 days na yon. Kaya, kaya. Doon sa second day, ako ang speaker doon sa heavy equipment. Kasi isa akong consultant at nga. Yan, papadalan ka namin, yung email mo, ikakopy ko sa ASPI Secretariat sa August 30, 31 at September 1. It is again networking. Saan ka ba bibili ng mga safety shoes? Saan ka bibili ng mga ng mga ibang gamit, mga nandoon ka na ng linya mo na nandiyan ka na sa eskwelahan, sa safety, magkakapinsan yan heavy equipment, lahat pagmimekaniko at malaki kayong kumpanya. Ito na nga sabi ni Engineer Bong Palyar salamat Sir Jay. So text mo, mi-meeting natin to si Sir Bong. Magmi-meeting tayo dito kay Sir Arvin at ang boss niya. Sila sir ang gumagawa ng mga truck doon sa Isuzu. Sila sila dealer Pinakamalaki silang dealer sir ng Isuzu. At na nga yan, baka yung partnership natin. Sir Jay, willing po ba tayo sir na halimbawa po kasi yung papasukin natin sir pwede po ba tayo mag-training ng La Union, Bohol, Cebu? Wala po bang problema yun sir? Umikot tayo? Naman sir.
lahat kami ni Engineer Bong Palyar at mga marami pa, no? Yung hindi wala lang ngayon, tulog din siguro yung mga nasa Dubai. Pupunta nga sana kami ni Brad Pitt ng Dubai, no, para magturo rin doon at mag-entertain mga no ba? Okay po, Sir Jay, Sir Arvin, sabi ni Engineer Bong Palyar. Sabi ko sa'yo. Thank you po. Garantisado yan. Thank you po. Mga yan ikaw nga hinahanap namin kasi paano kami action? May mga negosyo rin kami. May mga maliliit kami negosyo. Ito namang all about safety. Sabi ko nga, being a producer dito, minsan si Brad Pitt, kailangan din nating, we have to scratch his back. Kaya nga, pinopromote ko nung nagkilala ko si Sir Benigno, sabi ko, Brad Pitt, meron na tayong, pagka tinatanong, magkano yung talent fee mo Sabi ko, madali kang kausap. Sabi niya, inunahan mo na ako. Di mo madali ka naman kausap. Kasi nga, para rin sa mga tinitignan namin, maging maayos. Sumagot na naman si Engineer Bong Palyar. Basta boss ko si... hindi ko na ikaw ang boss ko, Sir Bong Palyar. Pero talaga, Sir Bong, nakapunta ako sa kanilang opisina. Ang opisina nila, magmula ron sa dulo siguro ng kanto, na sa kabilang dulo ng kanto. Kasi nga, nag-distributor ng mga yung mga Isuzu truck At ito pala rin, meron silang mga plantang gumagawa ng tinapay. At ayan kanina, binanggit ko nga yung sa mga militar na pumunta nga kami ni Brad Pitt, may kinausap kami. Sabi nga so dalawa lang ang natin. So sa forklift kung meron na, so magdadala ako ng forklift, bubuhatin, magtuturo ko, kukumpitin ko. Nawala. Nawala. Nawala, na naman natin, Sir Arvin? Dito pa, sir. Okay naman, sir. Nawala. Kami dito nawala. Kaya nga gusto ko minsan sa susunod na guest ko sa'yo, doon na tayo sa headquarters sa 9th floor sa Paragon Plaza sa may EDSA, no? Nandun tayo. Katabi niyan yung 94.7. Babatiin ko lang ang station manager natin sa si Elsa Dionela. Si Ma'am Elsa, no? So, sir, 2 minuto na lang meron tayo no? Minsan napapatayan tayo na gusto ko lang maging maganda yung parting natin. Sir, ikaw, the floor is yours. Sino yung papasalamatan mo? Imbitahin mo yung mga listeners natin at tagapanood. Sige, Sir Arvin, the floor is yours. Okay, thank you, Sir Jay. First of all, thank you po for inviting me today as your guest. Babatiin ko lang po yung ating mga kaibigan, ating mga boss. First of all, the President of Philippine School, Sir Benigno Igno Garcia, sir. The Chairman of G-Technica Equipment Corporation and G-Technica Rebuilders Corporation, si Sir Bong Arsenio Garcia. Si Sir William Batak po, ang Vice President ng PLDT for Sales. Sa kanyang anak, si Tyrone Batak. To Ma'am Jo Ansin, ang may-ari ng leading edge training school sa San Juan, Batangas. Ang dami po, alam niyo po, marami pa kayo, no? Sila kay Ann Moreno, ang presidente ng St. Thomas Aquinas Institute, to Miss Loida Fernando, ang president ng Milestone Technological Institute, sa mga kasamang kong assessor at trainer sa Kamanaba, sa aming dating Director Orlando De La Torre, at sa aming bagong Director Leo Pinlac, at sa mga kay Sir Charles, kay Sir Serapin ng Baldeco Cooperative. Marami pa po itong sa susunod po, no, maggagawa na ako ng baka magtampo po yung mga iba, no. Kay Dr. Albert Uy po, ang presidente ng Prime Stock, no, o corporation. Sa lahat po ng mga big boss ko, kay Sir Wally na may-ari ng Crown Farms sa Nasugbu, Batangas. Sino pa po ba? No, baka makalimutan ko kay Sir Jonathan Magtalas po. Ayan. Ang presidente naman po ng GTAP, no? At kay Ma'am Mary Zapata, presidente po ng CTAP.
Yun po. Maraming salamat po, Sir Jay. Maraming salamat din sa iyo, Sir Arvin, at ulitin ko, maraming salamat sa iyo, Sir Arvin, at si Sir Benigno Garcia na pinayagan ka na maging guest dito, at hopefully medyo si Brad Pitt hindi siya active ngayon sa kanyang Facebook, so maybe siguro puyat siya, hindi siya nakadating, at kay Engineer Bong Palyar. At pamaya, gagawa ko ng email, introduce kita, umaten ka doon sa Association of Safety Practitioners, no? Thank you, sir. Thank you. Kilala mo yung mga who's sa safety, mga safety consultant, malay mo, magtayo ka na rin ng safety training organization mo. Diba? Yes, sir. Yes po. Yes. Okay, so ito si Jay Ferrer, nagsasabi sa inyong, smile and be safe. Maraming salamat po. Bye-bye. See you next week po. See you. Thank you po. Thank you po. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917